Please don't make me think of it like you can't make a defense. You talk to me dirty, I'm talking back like a replay. Hello, guys. Nakikita niyo yung kalat ko. Hello, guys. Time is 6:39. Supposed to be, mag-aabang talaga ako ng free shuttle. Pero, kiber, mura lang din naman yung taxi papunta dun sa Mount Camisong. So, yes, I'm going to Mount Camisong this morning. Siguro mag-spend lang ako dun ng 2 to 3 hours. Then, babalik na rin ako dito. Okay. Hindi ko alam, maganda ba yung suot ko? Nakita niyo yung pants ko. Jacket ako puti. Gusto ko nga sana black din yung baba. Pero nag-leggings ako sa loob. Kasi syempre guys, biglaan. Wala naman akong thermal na leggings. Kung alam ko lang talagang didiretso ako ng bag, baka nakapag-prepare ako ng mga damit. So, hindi ako nakapag-prepare. Nadalhin ko na to. May goro shoes. Hindi talaga napapagod yung paa ko dito. Kahit gano'n ko lang yung punta na. Proven and tested. Okay, so I made it in Mount Camisong. Andun sa taas yung yung glass walk. Hindi naman OA sa lamig. Thank you sa aking tripod. Ayan. Maganda, nature trip, you know. Thank you sa ate. Meron akong director dun sa taas. Go na, ma'am. O, diba? Meron akong director dun. Saan ba ate dito? Dito? Update pala to. Nagpakbo ko si ate. Thank you po. Thank you.
Medyo madulas lang yung daan. Siguro ko kakain dito. Anong oras na ba? Parang satisfied na ako. 8:30 pa lang. Maganda siya. Tapos kapag may mga elderly, meron silang mga sasakyan. Parang golf cart. E-trike, whatever is that. Para sa mga matatanda. It's so nice. I love it here. Buti na lang pinuntahan ko kahit malayo siya. Actually, hindi naman ganun kalamig. Siguro kung early morning. Kanina paglabas ko, mga alas 6. Malamig na. 6:30 pa lang nga yun eh. Malamig na. Tinasawa na ako sa kape. Tapos, ganda o. Para siyang wala be. Ang pupuntahan mo na dito, magpipicture ka talaga. So, ang ginagawa ko, magpa-fantasy lang ako. Tinanggal ko yung jacket ko kasi naiinitan ako. Yun. Fantasy lang. Sige, bababa ako dun. Siyempre, sulitin last stop na ata to. Then, after nun, pwede na ako bumalik sa, sa bayan. Sa bayan! Ay, okay mo. Untik pa. Fantasy. I love you, ma'am. Good for your entrance na. Ay, sorry. Sige. Pasok ka lang po sa my building. Okay. Thank you. Ayoko na bumaba. Sulit mo lang 500 mo. Vlog mo ba? Doon yung entry. It's so cold. Hindi nakikita. Ayan. See. Ako na, strawberry taho.
gosh. Bumalik ako ng Airbnb ko kasi nga, syempre, ang aga ko pa kanina, di ba? Tapos, yun, napagod ako sa may Mount Camisong. Talagang hingal talaga si ante mo. Tapos, buti na lang, guys. Ayun na nga, di ba? Nag-ano lang ako kanina, kumain lang ako ng strawberry taho. Tapos, yun na, dumiretso na ako ng Mount Camisong. Okay naman yung pakiramdam ko nun. Maganda yung area, ganun. Meron siyang 500 pesos na dito na entrance fee. Tapos nung kanina, kasi sabi ko, 6:30 na ako umalis dito kanina. So, nagtanong sana ako ng taxi kung magkano. Kasi chinek ko sa Grab, parang less than 300 pesos, around that lang yung yung papunta doon. Pero nakalagay doon metered daw. Tapos, nung may nagtanong, kasi nga, hindi ako nag-grab dito. Kasi napansin ko, mas mura mag-metro na lang, metered taxi, kaysa mag-grab. Mas mura siya, guys. Tapos, tinanong ko si kuya, so sabi niya, malayo daw talaga kasi. Malayo nga naman talaga. So, around, kung hindi traffic, around 30 minutes, ganon. And then, pumunta ko doon sa may pick, sabi niya, hatid na lang kita ma'am sa may pick-up point kasi mayroong free shuttle na service. Then pagdating namin doon, medyo, hindi naman OA sa dami. Siguro mga less than 20 people na yun nandoon or less than 15 people na yun nandoon. Tapos si kuyang taxi driver, sabi niya, mag-isa ka lang ma'am, ganito ganyan. Sabi niya, sabi ko, sabi ko, syempre, pupunta ako sa, grabe, ADHD. Ang iba-iba na yung topic, nagsasangay-sangay na. Sige na, ikikwento ko na lang. Yung habang papunta kami dun sa may pick-up point, yung tanong si kuya ko, ma'am, mag-isa ka lang? Sabi niya, wala kang kasama. Sabi ko, syempre te, as a solo traveler, kailangan parang sana, wag mo sanang i-reveal na mag-isa ka lang. Kaso lang, pupunta ako sa lugar na, diba, na parang tourist spot, kumbaga, may mga pumupuntang turista, tapos mag-isa lang ako, parang imposible naman na sabihin kung may kasama po ako, napaiwan lang po siya sa BNB, parang ganon. So sabi ko, ayaw po. Sabi niya, bakit ma'am, broken hearted ka ba? Sabi ko, hindi naman po. Birthday mo. Sabi niya ng ganon sa akin. Opo, birthday ko po. Sabi ko ng ganon. Sabi niya, tapos yun na nga, sabi niya, birthday mo pala ma'am. Sabi niya ng ganon siya. Tapos nagbati siya sa akin, happy birthday po. Sabi niya ng ganon, tinanggap ko na lang, oo kuya, birthday ko. Mga 3 months ago. Tinanggap ko na guys. Sinabi ko na birthday ko. Sabi ko birthday solo trip. Sabi ko gano'n. Pero whatever. Tapos yun na nga. Tapos pagbaba ko doon sa may pick-up point, si kuya, nag-aalok siya. Sabi niya ng gano'n. Oh ma'am, tawag dito, Mount Camisong, 800 na lang, 800. 800 talaga yung singil niya papunta. Ganon. Tapos merong doon group, 3 sila. Sabi nila, magkano kuya? 800 daw. Ganon. Tapos sabi ko, yun, lumapit ako sa 3 grupo na yun. Sa group na yun, 3 sila. Lumapit ako, sabi ko, pwede ako sumabay sa inyo, ganon. Kasi mag-isa lang din naman ako. Sabi niya, sige, ganon. Tapos, since 4 naman tayo, pwede naman tayo maghati-hati sa fare, like 200 pesos tayo isa. Ganon. Kasi maghahantay pa kami ng shuttle. Kasi na yun 7 a.m. na. Wala pa yung shuttle. May dumating na shuttle, pero for employees lang. Ganon, yung sasakay. Tapos yun, nagchikahan na sa loob. Tapos si kuya, at chikadora, sabi niya, eto si mama, taga Palawan. Sabi ganon, birthday niya ngayon. Sabi ni kuyang, taxi driver. Tapos, itong 3, kumanta, happy birthday. Tapos, thank you po. Kaya natatawa ako na ganon. Tapos ang grabe si kuya, ang dami niyang kwento. So, mga kwento, bahay ito ng mga ito. Sabi niya, kung hindi lang foggy, kasi foggy kanina Sabi niya, makikita niyo mga billionaires house. Sabi niya, billionaires house. Sabi niya, pinakita niya, mga bahay nila, ng mga, sabi ni kuya, sabi niya, yan, mga bahay nila, yung mga mga sangkot sa mga, flood control. Sabi niya na ganun. Tapos may kwento pa siya, mga iba-ibang mga vlogger, mga celebrities. Ang dami ito, diba, nawala yan siya noon. Dito lang yan nagtatago. Nakikita nga namin dito yan, naglalakad kuya, hindi mo i-splok. So, yun, nakarating kami doon, mga around 7:30, naikot ko siya. Mabilis lang ako, tapos mga around 9 something, 9:15, yun na,
nag-abang na ako ng shuttle kasi may shuttle ng around 9:30. Nakasakay din ako agad, hindi naman ganun kahaba yung pila eh. Pag akit ko dun, tahingal talaga. Like, it's uphill. So, kaya parang naano ako. Tapos yun na, 9:30. Nakasakay na kami. Nung pagsakay ko sa shuttle, parang nakaramdam na ako na nahihilo ako. Siguro dahil hindi pa ako nakakain. Tapos pagod pa ako dahil nga up and down ako doon sa sa Mount Kamisong. So na-borlogs lang ako during nung kasi ganun yung kasi nga bundok eh. 'Di ba? So dagdag pa talaga yun sa hilo ko. So kayo na nung pagbaba na namin doon sa may drop off. So nag-iisip na talaga ako saan ako kakain. Kasi nga, walang itinerary girl ito eh. So yun, chinecheck ko lang. Actually, wala ako itinerary, pero nag-check lang ako ang pinapagawa ko lang ng itinerary si ChatGPT. Tapos yun, nag-chat sa akin si ate na parang puntahan ko yung Good Taste, ganito, ganyan. Pumunta ako dun. Girl, nakikita ko na parang, siya, malaki yung portion niya, pero affordable. Affordable nga naman talaga. Pero hindi ko in-expect, mami, na ganun kalaki yung portion. Yung kung kanina nakita nyo yung chicken, that's around 240 lang. Ilang slice ng manok yun? 3, 4. Tapos, may side dish pa siya ng chop suey. Buti na lang. Kasi nga, nakikita ko doon sa katabi ko, nakita ko may chop suey siya na kain. So, yun, may chop suey siya. Tapos, may 1 cup of rice. Tapos, may, sunny side up. Kaso lang sa isip ko, parang gusto ko ng something sabaw. Tapos, gusto ko rin kumain ng something like savory or what, yun nga chicken. Tapos, although the chicken is just a chicken, for me, hindi siya ganun wala siyang wow. Pero yung beef, mami, yung sabaw, it hit the spot, girl. Talagang nawala yung sakit ng ulo ko, yung vertigo ko, nawala. So, yun. So, I just woke up from a 3-hour nap. Or sleep. Na-stress na. So, I'm planning to go to Ukay. So, I'm just gonna leave everything. I'm just gonna bring my phone and my wallet. Hindi ko alam kung kaya ba ng top ko. Yung lamig. Kanina, nung ang lakas ng hangin. Tapos, kaya ang lamig. Kaya nag-jacket ako. Kasi paglabas ko kanina ng resto, lakas ng hangin. Kaya super lamig. I'm just gonna bring this one. So in kaso na lamigin ako, I have this. And my camera, I'm gonna leave you here. Okay. Wish me luck, guys. Hawak mo ang beat, hawak mo ang bawat galaw. Hindi. Tubig muna tayo, tubig. Sabi ko kanina, magta-taxi lang ako para pumunta dun sa Ukayan. Guess what? Paglabas ko kanina, kasi diba, ako napakita ko na dyan sa inyo nga. Paglabas dito sa may tower namin is like parang pataas talaga, like steep na pataas. Tapos doon ako usually nag-aabang ng taxi. Kaso kanina paglabas ko, ang ganda ng lakad ko. Like parang, oh wow, I got so many energy. Hindi ko na malayan, guys. Kaya umakit ako ng cathedral, tapos sa Pushat, umambon. Paglabas ko ng simbahan, yun na umulan, pero saglit lang. Then after nun, sinerch ko sa map, sabi ko gano'n ba ako kalayos doon sa hilltop na Ukayan. Around 15 to 19 minutes na walk. Siyempre, up-downhill pa rin yun, di. Ewan ko, nilakad ko lang. Tapos kanina, ito lang ako, sakto lang yung sakto lang yung lamig kanina. Buti nga kasi nga, syempre kapag super duper, pag grabe yung lakad ko, guys, talagang pinapawisan talaga ako. So talagang, nakapag-ukay ako, yung uhay nila, maraming magaganda mga branded. Kaso inisip ko talagang, mabigat sa baggage. Mag-purchase pa lang ako ng baggage ko ngayon kasi wala akong check-in na baggage. Mabigat siya. Mura siya in a sense, pero I think pareho lang siya ng mga price range dun sa Puerto. Kaya parang hindi naman sila
hindi sila nagkakalayo ng mga price range. So, meron din naman doon ako nakikita ng bibenta ng 10 pesos, 20 pesos, pero alam mo yung talagang hindi mo na siya makaano na fashion. So, iba talaga yung pumili lang talaga ako ng tela na parang, you know, maganda pa rin yung quality. I love ladyfingers. Bangers ba ito? Broas. Gusto ko yung mga ganitong food. Sa labas nakita ko, 30 lang yung ganito eh. Pero bumili na ako ng for 100. Pero dito, may na lang. Magpapapos ako sa airport. So, kapag nireject ko, iiwan ko lang ito Eleanor. So, yung tatlo lang mabili ko tatay ko. Yung isa ko alam yung kasya pa. Tapos isa lang sa nanay ko. Ito. Gusto ko kasi puti. Kung dito na sweatshirt na pwede niyang panglabas. Oh, yan. Puti. Tag 100 to. Diba? Nice na siya. Pero tag 100. Pero mukha siya maliit. Pero mukha fitted. Kung kasya sa kanya akin. Patience. And, yes. Tomorrow is our last day. Oh my God, last day ko na dito. Guys, feeling local na ako. Naglalakad ako kanina. Parang, tignan ko lang sa map, saan na banda? Magsaysay Avenue. Okay, go. Ganun ako. So, parang, ang saya niya talaga ako kapag nag-solo travel. Kahit nung nag-Taiwan kami with my friends, parang so, after now namin i-navigate yung area, parang basta pa naglalakad ka, I think compared nung nasa Vietnam ako, parang kaming service, hindi ko masasaulo yung mga lugar na parang, okay, parang pag-ikot ng service naman, na parang nadaanan namin to or something. Pero unlike kapag naglalakad ka, kapag ikaw, hawak mo yung oras mo, ikaw mag-navigate ng everything, yun ay kung may sense of direction ka. Meron mga tao kasing walang sense of direction. Is, mas masaya siya. Parang, for me, mas na-enjoy ko siya mag-navigate na parang napapawawa ko sa self ko na parang, oh my God, girl, kaya mo yun? Na parang, napuntahan mo to nang ikaw lang. Ganon. So, yes. Tomorrow, hindi ko alam. Hindi pa ako nakapunta ng Camp John Hay, pero feeling ko, pupunta ba ako tomorrow? Pero kasi mag-check out ko lang ng 11 a.m. So, feel ko, gigising ulit ako ng maaga. Tatry ko pumunta doon. Titingin ko pa kung lalabas ba ako mamaya. Kasi nabusog na ako ng kakakain ko lang ngayon ng strawberry shortcake tsaka ng grape juice. Pero feeling ko magutom ako mamaya. Or mag-convenience store na lang ako. Whatever. Titignan ko na lang kung anong mangyayari. So, ang advice ko, pag nasa-solo trip lang kayo dito, kasi more on lakaran talaga, I advise na you take a nap. Ibang level ng energy yung binigay niya sa akin. At nakatipid ako, girl. Kasi nga naglalakad lang ako. So, yun. Thank you so much. See you tomorrow. I think so. Bye. Okay, hello. So, time check. It's 10:05. The checkout time is by 11. So, konting preparation na lang. Matatapos na ako, guys. Ito. O, diba? Mag-isa ka lang talaga, babe. Ikaw bahala sa itinerary mo. Pa is kung nag-alarm ako ng alas 6. Sabi ko, okay, gigising ako ng 6 a.m. Kagabi dapat bumili ako ng dinner ko. Sabi ko, para sige, inatok na kasi ako gabi. So sabi ko, bili lang ako ng dinner ko para makaligpit ako ng gamit ko. Hindi ko naligpit. Kumain ako ng dinner, nanood ako ng movie. Hindi ko pa tinapos yung movie. Nantok na ako. Nagpahinga talaga si auntie mo. So yun. Sabi ko, sige, tomorrow morning, may time pa naman ako, pupunta ako Camp John Hay. Tapos afternoon, kakain na lang ako ng lunch. Then, mag-aabang na lang ako sa terminal para pabalik na ako ng Manila. Ang ending, hindi. Nag-bed rotting lang ako. Pero, which I don't regret. Talagang, nagpahinga talaga ako. Pero magmamadrin ako ngayon kasi nga, baka mag-check out na. Pero that's the beauty of, being alone and solo. You get to do whatever you want. If gusto ko magpahinga, right at this moment, magpapahinga ako. Kung ayaw kong gumala ngayon, hindi ako gagala. Ano yung mga
natutunan ko sa ano na to? Ano natutunan ko sa self ko? As a traveler, wow! Ako siguro yung kapag solo lang ako, hindi ko kaya yung maraming pinupuntahan. Kailangan ko magpahinga in between. And I think yun ang kailangan ko talaga. Pahinga. Kasi kapag nagtatrabaho, fast-paced, like parang go, 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 go. So parang feeling ko, kapag wala ako sa trabaho, gusto ko, I wanna take my time. Kaya kapag nasa bahay ako, ang bagal-bagal ko kilos. Kasi nga kapag nasa trabaho ko, binibilisan ko. Lagi mabilis, kailangan, may hinahabol tayong oras. Ito ganyan, dapat matapos at ito by this time. Ito ganyan. So kata mo, sa whole trip ko na to, saglit lang naman ako sa mga places na pinupuntahan ko. Tapos babalik na ako dito. Magpapahinga ako. Kakain ako. Ilan lang naman yung napupuntahan ko. Nung day 1, naikot ko na yung Burnham Park, Session Road. Nakapag-cafe na ako. Nakalakad na ako ng SM. Tapos kahapon, nag-Mount Kamisong ako. After nun, kumain ako sa Good Taste. Then after nun, nagpahinga ako dito. Then naglakad na lang ulit ako buong hapon. Nag-ukay ng pasalubong. Then, yan. Nag-side trip din ako. Kumain din ako ng famous na strawberry shortcake. Nagpahinga. Ang dami ko rin palang ginawa, no? Tapos ngayon lang ako super, talagang wala akong itinerary na ginawa. And it's nice, no? Maybe I'll go back, no? Siguro, pumabalik ako dito with some friends or family. Pero for me, as a solo, ang pinakagusto sa lahat is yung naglalakad lang talaga ako dito. I was just strolling sa area. Yun yung pinakagusto ko, the best part of it. Yung gusto ko na ginagawa ko. Nagatintin lang sa paligid, observe, ganon. Ganon type of traveler ako. And I'm so thankful na ginawa ko to. Kasi iniisip ko, kapag may mga trips ako na gusto kong gawin, marami akong gustong puntahan. Tapos lagi ako nagda-doubt na, what if ganito, what if ganyan? Makatanong ko sa sarili ko. Hindi ko siya magagawa. So yun, tinuloy ko na. I'm so happy. I'm so happy talaga. Wala akong iniisip na work. Wala akong iniisip na stress. Wala akong iniisip na errands or what. Iniisip ko lang, saan ako pupunta? Anong kakainin ko? Diba? Okay, I'm gonna say bye now to my home for 2 nights and 3 days. Bye! Bye! Bye. Baka, bibidyohan ko ba kasi may makalimutan ako. Although, I feel like wala na rin naman ako nakalimutan. Yung struggle ko ngayon. Bibigat yung bag ko. So, Yeah, and there are 7 people. I have to pay for all of them. I should load up the water.